1 Peter chapter 1, verses 22 to 25. Sundan niyo ako sa inyong mga mata as I read these verses sa 1 Peter chapter 1, verses 22 to 25. Seeing you have purified your souls in obeying the truth through the Spirit unto unfeigned love of the brethren, see that ye love one another with a pure heart fervently. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth away. But the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Tayo po ay humingi ng gabay sa Panginoon as we study this passage. Lord, thank you for allowing us, or giving us a chance again to study your word together. Thank you for the freedom that we have here in our country. May you bless us with wisdom as we look at the content of what we just read. Truths mula dito sa mga binasa ho namin, alam ho namin, nag-uumapaw. Help us to understand itong mga truths na to. And if there are things that you'd like us to do for you from this word, help us. Give us an obedient heart to obey, Panginoon, itong mga utos niya. And again, Lord, I need your grace because I'm not worthy. I'm a sinner, Lord, na niligtas niyo lang, Panginoon. Kaya, Panginoon, hiling ko ho na ang grasya ninyo ay muling bigay niyo sa akin. Ako na walang kwenta, ako na walang may pagmamalaki sa sarili ko sa harapan ninyo. Bigay niyo ang grasya ninyo para, Panginoon, ay bahagi ko ang salita ninyo sa inyong mga anak this morning. This is our prayer in Jesus' name. Amen. The whole of chapter 1, sa buong chapter 1 ho, ito ho ang huling mga verses ng chapter 1. Si Peter po ay in-explain niya sa atin kung ano ba ang gospel at ano ang ibig sabihin nito sa mga anak ng Diyos. Kita ho niyan, very extensive po yung pag-aaral natin ng first chapter 1. Nakita ninyo about the doctrine of election. Nakita ho natin ang katotohanan na dahil inelect tayo ng Diyos, merong pre-reserve na mga inheritance para sa atin. Tapos tayo ay iniingatan din ng Panginoon para dumating tayo sa punto that we get to enjoy what He has reserved for us in heaven. Nakita ho natin kung paano ho nakarating sa atin tong gospel na to na yung mga prophets during the Old Testament, kahit sa kanila hindi ho ibinigay ng malinaw ang mga detalye ng kaligtasan na darating ho sa atin. Kaya nga ho sila, they spent time, they had effort na in-exert, study yung mga clues na yan hanggang sa makarating ho sa atin. Ginawa nila yung pag-aaral na yun. Sabi, hindi para sa kanila, kundi para sa atin. Yun ang sinabi sa atin sa mga verses sa chapter 1. At in the last 4 verses of this chapter, yung binasa ho natin, binigyan niya ho ng isang final ng explanation kung ano ang gospel, mensahe ng kaligtasan, at ano ang implikasyon nito sa atin. Ni-invite nga ho tayo na tignan ang sarili natin sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa future. Yun po ang gusto ipakita sa atin ni Peter dito ho sa mga passages na binasa po natin. Una ho, ang tanong sa atin, ano ho ba tayo before? Looking at the past. What we were. Okay? Yung first part po of verse 22 reminds us of what we are in the past. Ano sabi sa verse 22? Seeing you have purified your souls. Seeing you have purified your souls. Although, he was talking about yung presence. Ngayon, na-purify kayo. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, before, hindi tayo pure. That is who we are before. Hindi ho tayo pure. We were once defiled. We were unpure. Marumi ho tayo dati sa harapan ng Diyos. Kahit na ho, anong ligo ang gawin ho natin, anong linis ng isuot natin, anong pag-aayos na gawin natin sa itsura ho natin, kahit na ho, anong kabutihan pa ang gawin ho natin sa harapan ng mga tao na nakikita ng Diyos, ang katotohanan, we were unpure. Sin made us unpure.
Sin defiled us. Sin made us na hindi magandang tignan sa harapan ng Diyos. Biruin nyo nga ho, ang sabi sa Biblia, yung ating mabubuting gawa sa harapan ng Diyos ay parang maruming basahan. Ano pa ho yung kasalanan? Kung yung mga mabubuting ginagawa natin marumi sa paningin ng Diyos, ano pa ho yung kasalanan sa harapan ng Diyos? Alam nyo ho, nakita na ho ba kayo yung mga nahulog sa... Maulit eh. Biglang pumasok. Nahulog sa Imborlan. Experience na asawa. Pero paalang naman yung nahulog sa kanya. Yung nahulog talaga yung... may nakikita ako sa panahon ng tag-ulan. Yung mga sa flood control, di ba may mga Pilipino, may mga trabahador na pumapasok talaga sa ilalim ng mga imbornal para linisin. Tapos paglabas nila, akala mong ano itsura nila. Siguro ganun ang itsura natin sa harapan ng Diyos. Ganun siguro kasi kaputihan na, maruming basahan na sa harapan niya. Ano pa yung kasalanan? The Bible clearly tells us, ito passage, ang implication nito, sabi, seeing ye have purified your souls, ang ibig sabihin, before we weren't pure. We were defiled. We were wicked. Marumi ho tayo. Ang pangit ho natin sa harapan ng Diyos. Christians are people who were in the past so defiled by sin that it is impossible for them to even just be in the presence of God. Alam niyo ba, nung tayo ay hindi pa ang mga mananampalataya, dun sa ating punto na tayo marumi pa, alam niyo siguro kung haharap tayo sa Diyos, susunog tayo sa gloria niya. Hindi ho natin kayang humarap sa presensya ng Diyos sa domain na meron tayo. At yun din ang dahilan kung bakit hindi tayo pwedeng makasama ng Diyos sa langit for eternity. Alam niyo, maaaring hindi tayo katulad nung description na binigay ng Genesis chapter 6 verse 5 tungkol doon sa mga tao bago ipadala yung flood. Ito ang sabi doon, every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Ganun ho kasama bago. Maaaring pag tinignan nyo, hindi naman ako ganon. Hindi naman lahat ng imagination ko ay evil continually. Merong times naman nakakaisip ako ng mabuti. Maaaring hindi ka ganyan kasama. But the truth is, because of the one sin that you may have committed against the Lord, if that is the only sin that you have committed, isa lang kasalanan ang ginawa mo sa Diyos, you still look abominable sa harapan ng Diyos. You look despicable sa harapan ng Diyos. Yun ho ang katotohanan. Bakit? Kasi ang Diyos ay sobrang pure. He is a holy God. Pag tinanong, ano ang holy? Alam mo ang sagot? Tumingin ka sa Diyos, yun ang holy. At pag tumingin ka sa Diyos, what do you see? Perfection. Kaya abominable tayo. Sin has so defiled everyone that even the good things that they do are unworthy of God's attention. Yun ang sinabi natin kanina sa Isaiah 64:6. Even our good works are filthy rags sa harapan niya. Pero ito maganda. But despite the impossibility for man to be rescued from their wickedness, they never really run to God for Himself. Ito ang masakit na katotohanan. Sa kabila ng imposible na iligtas ho natin ang sarili natin, na pagandahin yung sarili ho natin para tayo tignan man lang ng Diyos. Alam mo natin yun eh. Pero ho, imposible na nga na maligtas tayo. Marami pa rin sa mga tao, ang tao ho ay ayaw pa rin tumakbo sa Diyos para humingi ng tulong. Yun ang sinabi ng Romans 3:11. There is none that seeketh after God. Wala talagang naghahanap. Wala talagang kumahabol sa Diyos para humingi ng tulong sa natural na kalagayan natin bilang mga makasalanan. Yun ho yung depravity na pinag-uusapan ho natin na madalas dito. Kaya nga ho, there are churches that they call themselves seeker-sensitive. Parang hindi nagbabasa ng Biblia. Dahil sabi ng Romans 3:11, there is none that seeketh after God. Wala ho talagang natural na gugustuhin ng Diyos sa buhay niya. In our depravity, masyado hong sinira ng kasalanan ng pagkatao natin
distasteful sa atin ang Diyos. Hindi ho gusto ng panlasa natin ang Diyos. Marumi tayo, kaya ho alam nyo, in our depraved state, ang gusto natin marumi rin. Kaya hindi natin gusto yung malinis. Sino sa inyo, parang ganito lang ho yan eh. Kung kayo ho nasanay na kumakain ng mga iniihaw-ihaw street food, yung alam nyo na meron ng 150 na nagsawsaw dyan sa sawsawan ng fishball na yan, nakikisawsaw ka pa rin. Napanood nyo na sa TV na yung mga kwek-kwek, pag hindi nabenta, lilinisin, tapos i-recycle ulit, bebenta ulit. Pero gustong-gusto ng tao, di ba? Masarap sa kanila. Patikimin mo na nang galing sa mga mamahaling restaurant, hindi nila magustuhan. Blood ang lasa. Kulang sa lasa. Hinahanap-hanap na yung lasa na marumi. Alam nyo, ganun ang tao sa kanyang depravity. Para tayong baboy. Nilatagan ng malinis na pagkain, ang gusto yung nakakalat dun sa kulungan niya. That's how depraved we were. Ayaw ng Diyos. Sa ating maruming kalagayan, ayaw natin ng Diyos. At sabi pa, naging rebelde pa tayo. Okay? Anong sabi ng Romans 1:21? Because that when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful. Kilala naman daw, alam naman daw niya na may Diyos. Okay? Alam niya may Diyos. Pero itong ginawa niya, hindi niya glorify ang Diyos, hindi niya tinataas ang Diyos sa buhay niya, niwala nga siyang pagpapasalamat sa Kanya sa mga bagay na ibinigay ng Diyos sa kabila ng ating kasalanan sa Kanya. Binigyan tayo ng buhay, binibigay pa ang kailangan natin. Sa kabila nun, ayaw man lang mag-thank you. Tapos, became vain in their imaginations and their foolish heart was darkened. Anong ginawa? Alam na may Diyos, nagrebelde pa rin. Gumawa pa rin ng mga kanyang sariling mga pananaw na ito ang tama, hindi yung sinabi ng Diyos, ito ang tama, ako ang gagawa ng standard ko. This is the kind of depravity every person has. Ganon ho ang pagkasira na meron ang bawat isang tao dahil sa kasalanan. This makes it impossible for man to evade his sure punishment. Yun ho ang dahilan kung bakit imposible sa atin, sa sarili nating kakayanan, na makaiwas sa kaparusahan na naghihintay sa atin. Pero alam niyo ho, something came along. Something came along. Merong isang dumating. Merong sa kabila ng rebellious heart ng tao, merong dumating. Okay? Ano ho yung dumating? Yung hopeless case of man was changed by the entrance of one important factor. Verse 22, sabi, seeing ye have purified your souls in obeying what? The truth. Masama tayo, hopeless case, pero may ginawa ang Diyos. Pinadala niya yung katotohanan. We can talk about truth as Jesus, but we can also talk about truth as God's Word. Yung truth, God's Word. Dumating ang salita ng Diyos. The message, anong tanong? Ano ba yung truth na yon? Ano ba yung truth na dumating na yan? The message of the gospel was made available as the solution to man's hopeless case. Yung truth ho na yan, yung gospel. Ano ba ang gospel? The gospel is the death, burial, resurrection of Jesus, the second person of the Trinity, who took for himself a human body for 33 years here on earth. Okay? Ito ang gospel. Death, burial, resurrection of Jesus Christ. Pag tinanong kayo, anong gospel? Death, burial, resurrection of Jesus Christ. At ito po ang passage dyan. 1 Corinthians 15:1 and verses 3 to 4. Sabi, moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died
for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and then He rose again the third day according to the Scriptures. Yun ang gospel. Death, burial, resurrection of Jesus Christ. That's why when you share the gospel, when I share the gospel, I try to remind myself na hindi ako nag-i-stop dun sa napako at namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. I remind myself to declare na nung ipinako siya sa krus, namatay siya, inilibing siya sa isang libingan, at napaka-importante, sinasabi ko na buhay siya ng muli. Because that is the gospel. Pagka hindi natin in-include yung burial and resurrection ng Diyos sa presentation natin ng gospel, you are not declaring the whole gospel. Bakit importante yon? Yung death, yun yung sacrifice. Yung burial, that's proof He died. He really died. He really paid for the sins. Okay, resurrection. Kung hindi siya nag-resurrect, ano ang dahilan para maniwala ka na pupunta ka sa langit parang araw? Anong dahilan? Anong sabi ng pag-aaral natin last week? Okay? Kung hindi siya nabuhay muli, our faith is in vain. You are still in your sins. Yun ang sinabi nung unang verse natin last week. Kaya yun yung gospel. Yun yung truth na dumating that solved the hopeless case that we had. The gospel is all about Christ taking the punishment to Himself for what is supposed to be ours by dying at the cross, being buried, and then later rising from the grave, eventually ascending back to heaven, so we can be forgiven for our sins and be given eternal life in heaven, instead of us suffering in hell for eternity for all of the sins that we have committed. You know ang gospel. Yung gospel, solusyon. Sabi ng Biblia, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sabihin mo, mabuti kang tao. Totoo, hindi tayo mabuting tao. Look at the 10 Commandments. Lahat yan alabag mo. Lahat tayo nagsinungaling, nagnakaw. Tumingin na may pagnanasa sa ibang tao, hindi natin inuna ang Diyos sa buhay natin. Pinagnasahan natin ang mga bagay na hindi sa atin. Hindi natin minahal ang ating mga kapwa na katulad ng pagmamahal na gusto ng Diyos na ibigay natin sa ating kapwa. Hindi una ang Diyos sa buhay natin. Yun ay mga kasalanan. Ano sabi ng Biblia? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang ginawa ng Diyos para hindi tayo magbayad, siya ang namatay para sa atin. Namatay siya. Nabayubay siya sa krus ng Kalbaryo. Doon niya dinanas ang lahat ng hirap na dapat danasin dahil sa kasalanan. Namatay ho siya dahil doon. Pero para patunayan na siya ang tunay na tagapagligtas, na siya ay Diyos, nabuhay siya muli pagkaraan ng 3 araw. Agabi ho ay nanonood ako for 3 hours ng debate between Dr. James White, nangyari noong April 17 sa Amerika. Dr. James White, isang napakagaling na Bible scholar at isang pinagmamalaki ng Iglesia ni Cristo na isang scholar din daw nila. Nangangalang si Brother Joe. Ano yan? Ventilasyon. Ay talagang malakas ang ventilasyon sa kanya nung nagsasalita siya. Ang lakas ng ventilasyon. Sabi niya, wala naman talagang Trinity. Patutunayan daw niya. Kung talagang Trinity at si Jesus daw ay isa sa persona dun sa Trinity, edi meron daw time na hindi buo yung Trinity. Unity lang daw. Bakit? Nung patay si Jesus Christ, edi patay yung second person of the Trinity. Unity lang daw. So wala naman daw talagang Trinity. Tinanong niya, nasaan si Jesus Christ? Sabi niya, tinanong niya si James White. Sabi ni James White, ang daling sagutin niya. Ano sinabi niya dun sa thief at the cross? Today you shall be with me in paradise. Nasaan si Jesus nung time na yon? Sa paradise. Yung body lang yung namatay. Spirit. Death is actually non-existent sa tao. Alam mo bakit? Because when we cease existing in this world, ano ang natitira? Kaluluwa natin. Sabi niya Jesus sa thief on the cross, today you shall be in paradise. Hindi niya sinabing, in the future,
Sinabi niya, today you shall be with me in paradise. Alam nyo, hindi nag-exist na mag-exist si Jesus. Andun siya, dinanas niya yung kamatayan. Bakit kailangan yung katawan lang ang mamatay? Okay. Alam niyo ba kung alam niyo, yung kasalanan, yung flesh ko natin, kahit nang umaligtas tayo, di ba? Yung flesh natin, meron pa rin tawag yan sa kasalanan. Di ba? So, kailangan, yun yung kamatayan na kailangan niyang pagdaanan. Ang sabi ng Bible sa Hebrews, okay, He had to partake of flesh and blood para ma-defeat niya ang death and sin. Okay? So, ang gospel. Nabayubay siya, nagsuffer siya, He was buried, showing that He really died, but ito yung body, but He never stopped existing. Okay? And then He rose again from the grave after 3 days. The gospel is about the truth. Jesus, who said this about Himself, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except but by me. The gospel is the only message that contains the only way for forgiveness of sin and eternal life in heaven. Yun lang ho ang mensahe. Yun lang ho ang mensahe. So, depraved tayo, may dumating. Truth, okay? Pero alam nyo, hindi huminto doon. Okay? The truth was aided by, meron nung tumulong din dun sa truth. Okay? The truth was aided. But no matter how good and full of hope the message of the gospel is, men in their depraved state will not appreciate the message, for it is a spiritual message. Tandaan, ulitin ko ho. Kahit na ho, napakaganda ng mensahe ng kaligtasan, sa pagiging sira ng tao dahil sa kasalanan, hindi niya ko ma-appreciate, hindi niya magugustuhan pa rin ang gospel message. Bakit? Alam niyo ba kung bakit? Because the gospel message is a spiritual message, at ito ho ang sinabi sa Bible sa mga bagay na spiritual. But the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they are spiritually discerned. Ito ang sabi, the natural man, pag sinabing natural man, yun yung natural na pagkataon natin na sinira ng kasalanan. Yun yung natural man. Ano sabi diyan? Hindi daw niya marireceive ang mga bagay-bagay mula sa Espiritu ng Diyos. Ano daw ang dahilan? Dahil yung mga bagay-bagay na nanggagaling sa Espiritu ng Diyos ay naintindihan lamang sa Espiritu. Spiritually discerned lang po din yan. Kaya kahit na anong ganda ng mensahe ng kaligtasan, dahil siraho talaga ang tao dahil sa kasalanan, hindi pa rin niya maintindihan, hindi pa rin niya ma-appreciate yan. Alam niyo, I've experienced that several times. Nagsishare ako ng gospel. Ang feeling ko, naipaliwanag ko ng napakalinaw yung gospel. Just like a few weeks back na naglaro kami ni Leroy sa Waterwood. Meron isang nakalaro kami na mga siguro nasa 50s na. Tapos nabalitaan ko, uma-attend pa dati daw yan sa Open Door. Tapos siniran ko ng gospel. Ang feeling ko, naintindihan, na-explain ko na malinaw yung gospel. Siguro naman narinig din niya yung gospel doon sa Open Door nung nag-attend siya. Pagkatapos ko explain yung gospel, ano sabi niya sa akin? Ang importante lang talaga gumagawa ka ng mabuti. Ang importante lang talaga sumasamba ka. Parang sa feeling ko, saan na napunta yung sinare ko? Ang feeling ko, ang linaw-linaw na pag-share ko ng gospel, hindi pa rin niya naiintindihan. Alam niyo, lagi ko sinasabi, ang pinaka-logical na mensahe para sa eternal na destiny ng tao is yung gospel. Ganito kasi kasimple. Makasalanan ng tao. Ano ang sabi ng Biblia? Dahil sa kasalanan, kailangan maparusahan. Ano ang naging solusyon ng Diyos? Siya na Diyos bumaba, namatay para sa atin.
Okay? Ano ang kabayaran ng kasalanan? Lagi ko ina-explain ko, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Okay? Malinaw yan, ha? Inuulit ko sa kanila. Ano ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Siguro, pag nag-share ako ng gospel, I make the person restate that fact at least 3 times na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Alam nila yon. Tapos isi-share ko, yun ang dahilan kung bakit pag sinabi mo na pupunta ka sa langit dahil miyembro ka ng isang reliyon, hindi pwede. Kasi hindi sinabi ng Diyos na ang kabayaran ng kasalanan ay relihiyon. Ulit, anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Hindi relihiyon, di ba? Tapos, yun din ang dahilan kung bakit hindi mo pa pwedeng sabihin, pupunta ka sa langit dahil sa gumawa ka ng mabuti. Dahil anong kabayaran ng kasalanan? Kamatayan, hindi paggawa ng mabuti. Established, di ba? Tapos i-share mo yung gospel. Okay, pagkatapos, basta lagi kang nagdadasal. Nasaan na yung sinare ko? At hindi lang ho yun na nakakalungkot. Maraming mga tao na dumaan sa mga simbahan na nagtuturo ng tama na gospel na hanggang ngayon hindi pa rin maintindihan yung gospel. Alam niyo ho ang dahilan? Ano sabi dyan? Yun ay mga spiritual na mga bagay na maintindihan lamang. Spiritually discerned lang yan. Okay? Kailangan ng tulong ng banal na Espiritu. Kaya ka, isang anak ng Diyos ngayon, ganito ang nangyari dyan. Narinig mo yung katotohanan, pero hindi doon tumigil ang Diyos. Kumilos ang banal na Espiritu para maintindihan mo yung spiritual na mensahe ng gospel. Yun ho ang nangyari dyan. Okay? Seeing ye have purified your souls in obeying the truth. Anong sinabi sa verse 22? Through the Spirit. Pagkatapos nyo marinig yung gospel message, kumilos yung banal na Espiritu. Yung gospel message po, kahit na anong ganda ng mensahe yung na yan, nga ka lang dyan, walang dating sa iyan, unless kumilos yung banal na Espiritu. Remember po, the plan of salvation has the participation of the 3 persons of the Trinity. May participation no? It was the Father who made the plan. It was the Son who made yung plan possible, who made it a reality. And it's the Holy Spirit that convicts us about what Jesus did at the cross. May participation po nung Trinity yan. Very clear na sinasabi sa verse 22. It was through the Spirit. Kaya yung truth na intindihan mo, dahil pagkatapos mo marinig yung katotohanan, in-explain sa iyo, pinaliwanag sa iyo, binukas ng Diyos ng banal na Espiritu ang mata mo dun sa katotohanan na yan. The Holy Spirit worked on the lives of every Christian so that they could understand, appreciate, and respond to the gospel message. This was how the Father brought every Christian to Christ. Yun ang paraan na kung paano dinala ng Ama ang lahat ng maliligtas kay Kristo. Di ba? Sabi ng John 6:44, no man can come to me except the Father which has sent me draw him. The Father draws him. How does the Father draw people to Christ? Through the Holy Spirit. Kumikilos ang banal na Espiritu para yung mga tao na maliligtas ay lumapit kay Kristo. It was the Holy Spirit that convicted us of our sins and made us realize of our need of a Savior. Ang banal na Espiritu yan. The Trinity is at work for our salvation. Pero ano kung nangyari? Lumabas ang truth, tinulungan ng banal na Espiritu na maintindihan natin ang katotohanan. Ang resulta ho niyan, isang event, isang eksperyensya na nag-cause ng change para sa atin. Okay? The effect of the gospel message that was worked in us by the Holy Spirit led to a very important event in every child of God's life. Ano ho yun? Verse 23. Being
born again. Not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God, which liveth and abideth forever. Shinare ang gospel sa isang depraved na tao. Kumilos ang banal na spirito para mabuksan ang mata natin sa katotohanan ng gospel. Nung naintindihan natin, kinonvict tayo ng Holy Spirit na tumugon sa gospel call. Anong nangyari? We were born again. Tayo pinanganak na muli. The new birth happened. Si Brother Bob explained the new birth sa atin several times when he was here. This new birth is a must for us to have our broken relationship with God renewed. Kailangan mangyari yan kung gusto ho natin maiayos ang nasirang relasyon natin sa Diyos. Kailangan ho natin maipanganak na muli. Yun ho ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa John 3:3, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Kailangan ipanganak na muli ang isang tao, or else hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. The new birth involved the creation of a new us. Alam niyo ba yun ang nangyari? When we were born again, tayo na ipananganak na muli, na-create ang bagong tayo. Kaya ang sabi, tingnan niyo ho ito ano sabi sa verse 23? By the word of God. Bago na ho tayo. Bago yung create. Hindi lang ho basta-bastang inayos yung lumang tayo, kundi ang totoo ang nangyari, gumawa ng bagong tayo. By the word of God. Remember how I explained this before in the past. Na pag tinignan niyo yung creation account sa Genesis chapter 1, ito mapapansin ninyo. If God was creating something out of nothing, the word na ginagamit ay create. Create is creating out of nothing. Let there be light. Wala pang light. Create yung light. Pero pagka ang ginawa ng Diyos, meron siyang material na nag-i-exist, tapos gagawa siya doon ng isang bago, the word na ginagamit ay make. Katulad ho ng ginawa ang ahayop mula din sa lupa. Nung ginawa ang tao, that was making man, hindi ho creating man. Bakit to? Gumamit na ho ng existing material Notice that sa mga passages sa New Testament tungkol sa pagbabago ho sa atin, ang makikita nyo, word I create. Tignan nyo ho itong, let's look at Ezekiel chapter 36 verse 26. Ano ang sabi diyan? A new heart also will I give you. Sinabi ho ba niya na ayusin ko yung puso mo? Yun ba sinabi? Ano sinabi? A new heart also will I give you. Bibigyan kita bagong puso. Hindi refurbish, hindi ni-repair na puso, kundi bagong puso. And a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart. Kukunin ko, bawiin ko yung parang batong puso mo, and give you, and out of you, I'll take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Matigas yung puso mo, kunin ko, palitan ko ng malambot na puso, heart of flesh. Kasi ganito ho yan, bakit kailangan palitan yung puso ho natin? Sa mga nagluluto ng baka, ano ang usual na ginagawa nyo bago nyo lutuin yung baka? Meron ho ang ginagawa before. Kumukuha ho sila yung laman ng baka. Di ho ba laman ng baka ang isa sa pinakamahirap na palambutin? Ano ang ginagawa ng iba? Ginagawa ho nila, pinupuk-puk-puk muna nila para mag-loosen up yung thread.
Dahil kung hindi mo nila gagawin yon, kahit na anong marinate mo, hindi papasok yung flavor sa loob. Okay. God did something else. Imbes na pukpukin niya yung matigas na puso natin, sabi niya, ito na lang. Tanggalin ko na lang yung stony heart nyo. Palitan ko ng bagong puso na malambot. Ready na maka-absorb ng salita ko, ng pagkilos ng banal na spirito. Ganun ho ang ginagawa ng Diyos. Ezekiel 36:26. Tingnan nyo to. 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Creature, ano yan? Ano ang root word? Create. Ano again ang create? Out of nothing. Alam nyo ho, kung kayo'y tunay na anak ng Diyos, hindi na ho kayo yung dating kayo. Bago na ho kayo. Hindi na kayo yung dating kayo. Okay? Alam nyo ho, ang katotohanan, pagka ang isang tao naging tunay na anak ng Diyos, dahil binago na kayo, dapat ho, yung old you is unrecognizable anymore. O ikaw ba talaga yung Mark na dating kilala ko? O ikaw ba talaga yung dating Roy na kilala ko? Parang hindi ka na yun Meron nung isang kanta, yung Philippine Singing Men, yung grupo ng aking uncle na purihin ng Panginoon, nakalabas na sa ospital. Etong lyrics, everything is different now. I'm not the same anymore. The old places I used to go are now the places that I avoid. The old crowd I used to hang around, will only try to pull me down. Sabi niya, I'm not the same anymore. My life has been changed. Hindi ka na pumupunta sa sugalan. Hindi ka na nakikilogis. Hindi ka na pumupunta sa kung saan merong nagsasayaw na halos walang nakatakip sa kanilang katawan. Hindi na ikaw yung mas marumi pa sa ilidorong hindi nilinis ng isang taon ng bibig. Hindi ka na yung dating ikaw. The old you is unrecognizable anymore because you know why? The old man is gone already. Yun ho ang katotohanan. At para patunayan na binago na, nagbigay po si Peter ng example ng pagbabagong nangyari po sa atin. An example of a change in a child of God. Nagbigay siya ng example. Peter gave an example of a change brought about by the new birth to a child of God. Tingnan niyo yung verse 22. Unto unfeigned love of the brethren. Sabi niya, you want proof? You want proof na bago ka na? Ito ang isang proof. Mahal mo na yung mga kapatiran mo. There is unfeigned love for the brethren. Dati hindi mo kayang mahalin si Brother Mark. Pero ngayon, sa sobrang pag-ibig mo sa kanya, napapanaginipan mo pa siya. Ganun ba, Brother Mark? Whew! Nagpawisan daw siya. Yun ho ang katotohanan. Yung katabi nyo ngayon, na hindi nyo masikmura dati, aba, aayain mo pang lumabas at kumain, mamaya ililibre mo pa. Sabi ni Peter, one proof na bago ka na, yung dating hindi mo kayang magmahal ng kapatid mo, ngayon, kaya mo na. Alam niyo, the word unfeigned in the Greek is anupokritos. Ano ang in-imply niya? Non-acting out, as in the acting of a stage actor. Yung unfeigned love natin, hindi ho pakitang tao daw. Natural. Natural na pag sinabi kong mahal ko
po si Brother Mark, totoo ho sa puso ko yan. Nilibre na ako niya mamaya. Yun ho ang ibig sabihin, natural. Hindi ho siya acting out lang, napakitang tao lang yung pagpapakita ko ng pag-ibig. Na to the point, na pag may narinig ko ako nangyari sa isang kapatid ko sa pananampalataya, hindi ako nagbubunyi na nagpapasalamat na nangyari sa kanya, kundi nalulungkot ako para sa kapatid ko na yan. Yun ho ang nangyayari na nabago. Yun ho ay isang proof ng pagbabago ng Diyos sa buhay natin. The love of the brethren here is something that is not out of hypocrisy, but something that is real, genuine, something that flows directly from the heart of God. Yung pag-ibig na ibinibigay mo sa kapwa mo kapatid, actually, pag-ibig na nanggagaling sa pag-ibig ng Diyos. Ganun ho ang nangyayari dyan. What Peter was saying was that the new birth caused changes. Yung kapanganakan muli naging dahilan ng pagbabago mo sa atin, one of which is genuine love for the brethren. Genuine love for others is difficult with old nature. Yung totoong pag-ibig sa lumang tayo ho, mahirap po para sa atin yan. Okay? The reality is, tingnan niyo ho to, i-obserbahan niyo to. The reality is, most of the time, we love for what we can get back for loving someone, and not because we just want to show love. We love for selfish reasons. Yun ho ang totoo nung tayo ay hindi pa mananampalataya. Umiibig tayo dahil sa makukuha nating balik sa pag-ibig na ipinapakita natin sa kapwa. Selfish ang dahilan. Okay? If we really love just for the purpose of loving, then we will not demand to be loved back, right? Kung tayo ay iibig dahil lang sa gusto nating umibig, hindi ho tayo magdidemand ng kapalit dun sa pag-ibig na pinapakita natin. True love is given even if it is not reciprocated, even if it is inconvenient to give love. Ang tunay na pag-ibig ay binibigay kahit na walang kapalit, kahit na hindi madaling magbigay ng pag-ibig. Pero kailangan ho natin ma-understand that the love we are talking about here is not a sin-consenting love, but instead, a sin-rebuking love. Hindi yung ang utos ng Diyos, mahalin ho natin ang ating kapwa. Ibig sabihin, magtatakip mata ho tayo sa mga kasalanan na ginagawa nila. Ang totoo, ang tunay na pag-ibig, sasabihin mo yung katotohanan, kapatid, hindi approve ang Diyos sa ginagawa mo. Yun ho ang tunay na pag-ibig. Alam nyo kasi ginagamit itong mga passages na to ng mga taong gusto nilang tanggapin mo lang yung kanilang makasalanang lifestyle. Sasabihin na, kung sabi ng Biblia, mahalin mo yung kapwa mo, huwag mo akong judge kung ako'y umiibig sa kapwa ko lalaki. Huwag mo, hindi ho yun ang tunay na love. Ang tunay na love, alam mo, hindi approve ang Diyos sa kanyang klase ng pag-ibig. Yung kanyang klaseng lifestyle. That's not yung love na sinasabi. Okay? At actually, may context po yung paggamit ko ni Peter dito sa love ho na to. Ano ho ba kaya ang reason kung bakit love for the brethren ang ginamit na example ni Peter? Okay, ano kaya ang dahilan? Ang dami-dami namang example na pwedeng gamitin para ipakita na nagbago ng tao. Bakit yung pag-ibig sa kapwa ang ginamit niya? Probably first because sabi ng 1 Corinthians 13:13, faith, hope, charity, these three, but the greatest of this is love. Maaaring yun ang isang reason kung bakit yun ang ginamit ni Peter. Or, if we will look again at the background for why he wrote the first letter of Peter, remember, itong mga Kristiyano ho na to, dumadaan sa mabigat na persecution at darating pa sa mas mabigat pang mga persecution dun sa mga hinaharap nila. Yun ho yung sitwasyon nila. Peter probably gave this an example because, alam niyo ho, pag tayo ho ay dumadaan sa mga hirap, persecution, hindi mo na nakagagawang ibigin yung ibang dumadaan din sa mahirap na sitwasyon. Nagiging selfish tayo kung mahirap yung sitwasyon natin, di ba? Ang nakikita na lang natin yung sitwasyon natin, hindi na natin makita yung sitwasyon ng iba. Ang sinasabi ni Peter, okay, pareho kayong dumadaan sa mahirap na sitwasyon. Pero,
Huwag niyong kalimutan ha, meron kayong responsibility na pagaanin ang sitwasyon ng ibang kapatiran mong dumadaan sa mahirap na sitwasyon sa pamamagitan ng pag-ibig na ibibigay mo. Ano ang sabi ng 1 Corinthians 13:8? Charity never faileth. Kung ang isang tao dumadanas ng hirap, pakitaan mo ng pag-ibig, ano ho nangyayari? Gumagaan ho ang kanilang mga pakiramdam. So, yun ang isang probable reason why Peter used this example. Sabi niya, kahit na dumadaan kayo sa sarili ninyong hirap, huwag niyong kalimutan magpakita ng pag-ibig sa inyong mga kapatid. At ano ang sinabi pa ni Peter? Sabi niya, proof, sabi niya na kayo'y binago na, mahal niyo na ang kapatid niyo. Pero hindi ho siya tumigil doon. Ano ang sinabi niya sa dulo ng verse 22? See that ye love one another with a pure heart fervently. Ano ang point niya? Okay, mahal niyo na nga isa't isa. Pruweba na kayo binago na ng Diyos. Pero itong advice ko ha, sabi ni Peter, mas pag-igtingin niyo pa yung pag-ibig ninyo sa mga kapatid ninyo. Mas maging intensified pa ang pag-ibig natin sa kapwa natin. Tapos, he went on explaining about the eternality of God's Word and the Gospel. Peter explained that God's Word is unchanging and eternal. Verses 23 to 25, by the Word of God which liveth and abideth forever, for all flesh is as grass, and all of the glory of man as the flower of the grass. The grass withereth, and the flower thereof falleth, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which by the gospel is preached unto you. Peter was saying that God's word which contains the gospel message is not like man. Sinasabi ni Peter, yung salita ng Diyos na kung saan andun yung gospel message na nagligtas sa inyo, okay? Hindi katulad ng tao, sabi niya. Ang mga tao, sabi niya, hindi niya ma-maintain yung kanyang glory, okay, na nasa kanya. Alam ko ho, gwapo ako ngayon. Pero alam ko, darating ng punto na mawawala ko yung kagwapuhan ko. The same goes with you. Kahit na anong ganda ho natin ngayon, kahit na anong galing ho natin ngayon, darating ang punto, mawawala ho yung ganda, kagwapuhan, kagalingan ho natin. Kahit na anong kapangyarihan meron tayo ngayon, darating ang panahon, mawawala ko yung kapangyarihan na yan. Men actually cease to exist after some time. Yun nga katotohanan, mawala nga tayo ng totally dito sa mundo na to, balang araw eh. Okay? Men in a sense, para daw damo ang tao at parang mga bulaklak. May beauty ngayon, darating araw, mawala yung beauty. Ganun tayo. Pero ano sabi ng verses na to? Ang salita ng Diyos hindi ganyan. Ang salita ng Diyos mag-i-exist for eternity. The glory of God's Word will last for eternity. God's Word will last forever. Ano sinabi ng Psalm 119:89? Forever, O Lord, Thy Word is settled in heaven. Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. That means that the promises and truths contained in it will never be abrogated. Yung mga pangako na nakasulat sa salita ng Diyos, hindi ho mawawala kahit na kailan. At ano ang implikasyon nito para sa atin? Yung pagiging eternal ng salita ng Diyos, na kung saan andun ang gospel message na nagpakita sa atin kung paano tayo maliligtas. Ano ang implikasyon sa tao niyan? In verses 23-25, Peter was saying that the truth, the gospel, instrumental for your new birth, because it will have its glory for all eternity, will also guarantee that the promises contained in it will also be for eternity. Ang ibig sabihin, implikasyon, yung mga promises doon sa salita ng Diyos, for eternity ho yan. Hindi ba comfort sa atin yan? Hindi ba comfort sa atin yan, lalong-lalo pag dumadaan tayo sa mga mahihirap na mga sitwasyon?
Nahihirapan tayo sa sitwasyon ho natin. Pero alam niyo, ang pangako ng Diyos, pagkatapos ng buhay mo rito dahil anak ka niya, dadaling ka niya sa langit na kung saan wala nang hirap na even yung iyong mga luha, ang Diyos mismo ang papahid. Yun mismo ang sinabi ng Biblia. It is saying that no amount of hardship in this life will erase the promises of the gospel message. Wala daw hong hirap dito sa mundo na to ang pwedeng bumura ng mga pangako ng Diyos na nakasulat sa kanyang salita. This is so because as we mentioned in verse 23, we were born again by what? An incorruptible seed. Ang dahilan ho kung bakit hindi mawawala ang mga pangako ng salita ng Diyos dahil tayo ay pinanganak sa pamamagitan ng isang butil na hindi nasisira. Verse 23 again, being born not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. That incorruptible seed is the gospel. Yun yung incorruptible seed na yan. Yung gospel message, which is eternal in its glory. And just like seeds which will grow into something and will sprout into fruits, at tulad ng mga butil, mga buto na kung saan lalago at merong magiging bunga, ang mga tunay na anak ng Diyos ay ine-expect din po na patuloy na lumago at dumating sa punto na namumunga rin ho tayo. Okay? Kailangan hong mamunga tayo dahil tayo ay pinanganak sa pamamagitan ng incorruptible seed. Alam niyo ba, ang gospel naggagaransya ng paglago at ng bunga. Tandaan niyo ho yan. Ang gospel message naggagaransya ng paglago at ng bunga. This means then that if a person who claims to be a Christian is not growing and bearing fruits, then it is not a wrong judgment to conclude that the person in question has not really been born again. Kung wala hong paglago ang isang tao, walang buong nakikita sa kanyang buhay, hindi ho mali yung conclusion na hindi pa to nabuborn again. Dahil may garansya ang gospel message ng paglago at ng magbunga. At kung tayo ho, hindi ho lumalago at hindi ho nagbubunga, dahil ho, ang implikasyon nun, hindi pa tayo tunay na anak ng Diyos. Hindi ho ba nakakatakot yun? Isa hong nakakatakot na bagay ang mahulog sa kamay ng isang buhay na Diyos. Ayaw ho natin na mahulog tayo sa kamay ng Diyos. Alam niyo ho ba kung anong gusto niyo? Ang gusto niyo hawak kayo ng kamay ng Diyos. Hindi ka nahulog, kundi hawak ka ng kamay ng Diyos. Pag nahulog ka sa kamay ng Diyos, parusa ang ibig sabihin nun. Pero kung hindi ka nahulog, kundi hawak ka na ng Diyos, anong sabi ng Biblia? No one can ever take you out of God's hand.